There's no feeling more intense than love. Except maybe heartbreak. It makes you go crazy. It makes you want to kill a person. But no one really does this, right? No one does it until they do. And this man knows firsthand that some people have taken their vow of till death do us part to its most gruesome conclusion. This is Cayetano. Obviously, this isn't his real name. He's a hitman, an assassin, a gun for hire. We found Cayetano through his handler, who acts as a go-between for the client and the contractor. The tactics and operations he describes in this interview were confirmed by security contacts and other people in the business. He spoke to us on the condition of anonymity and requested that we morph his voice. Yung nagpapakontrata, pupunta sa amo namin. Sabihin niya, yung asawa niya, papatrabaho niya. Sabihin sa amo, magkano ba bigay mo? Sasabi ng nagpapakontrata, magkano ba bilhin niyo? Sunduan, 50,000. At this point, I want to make it very clear that we're not advertising Cayetano's or any other hitman services. We're not supporting his line of work or the motivations of the people who hire him. Nevertheless, this happens. When there's no way out of a marriage, some people resort to murder. Mas madali ang malap kayo sa yung mag-file ka ng ng taon. Kasamantala, maghanap ka ng gano'n. 50,000, tapos na. Hindi pa ka maghihintay na matagal. Wala ka nang iisipin, hihintayin mo lang kailan nangyari. Kaya, mas madali. Umanap ng gano'n. Ipapapatay lang. Pag gusto talaga niya ipapatay, hindi na patatawad yan. Pero pag hindi pa kanya maipapatay, tatawad yan. Pero pag galit na galit ang tao, hindi na tatawad yan. And then, Cayetano takes over. Bibigyan niya ng pagkasaan ng tao niyan, anong ginagawa niya araw-araw. Kasi alam, tatatawin niya ng asawa. Pagkakontrata, kapatid ang sinutusan ng asawa. Isasabi yan sa amo natin. Anong ginagawa, anong palaging gagawin, saan pupunta, anong oras umuwi ng bahay, picture, yun ang pinaka-importante. Pag binigay na sa'yo ang picture na tatabawin mo, isasabihin mo yan. Magbibinta ka ng kahit ano, malaman mo na kung ano ginagawa niya. Yung pag kami magsisabihan, magbibinta kami ng kahit ano, parang hindi nakalata. So parang nagbibenta kayo ng fishball ganon sa malapit ng ng trabaho nila ganon? Diba yung binibenta namin yung ulit, umot. Kahit anong mabibili mo, mabibinta mo na hindi nila mahalata. Lotion, sabon mo, ganon. Mga 1 week, isang bilat mo. Mga next week. Tatanawin mo na yan. Tapos? Kailangan, pagpunta niyo doon na pinatirahan niyo na, magagawa niyo talaga. So, paano niyo po ginagawa yun? Kung surveillance, mag-isa po kayo. Pero pag oras ng gawin? Dalawa na kayo. May vehicle na kayo na pangitawin. So, ano ho yung saan kayo nagtitira? Saan kayo nag-i-aim para sigurado na tapos na yung trabaho? Pag nakaupo ang tao, katawan. Katawan talaga. Pag nakatumba na, bigyan mo sa ulo. Sure na, hindi na talaga mabubuhay. Hinahabol ba kayo? Madalas pa kayo nahahabol? Kailangan yung talaga mag-getaway? Hindi na. Yung dumating na yung mga pulis, wala na kami dyan. Isipin ng pulis, hindi pa kami nakakalayo. Malayo naman. Darating ang pulis, 15 minutes, wala na. Malayo na darating na. Sabihin ng pulis, malapit pa lang kami. Wala na. Kahit bumalik ka pa, tingnan mo ang pulis, tingnan wala nang makakilala sa iyo. Anong oras po kayo nagtitira? Mas madalas yung sumalihan kasi yung pulis dyan, marami dyan
din wala. Wala sa duty nila. Kumakain din. Yun ang mas madalas. Di naman kayo naiipit din sa traffic. Alam mo naman. Pag motor sa sakyan nyo, hindi kang lumusot kahit maliit na daan. Kasi pag kami nagtatrabaho, naka-helmet kami. Yung kamay mo, kailangan pag may makikita ng tao, naka-jacket, at sa tapulpis na helmet. Tapos, hinuhubad niya yung suot ninyo, ganon? Pagkatapos, pag nakalayo na kayo, kailangan hubalin niyo. Kapalit kayo ng damit. At yung kasamahan mo, bababa ka ng sakyan. Sakyan niya na dito. Jeep sa sakyan niya ng jeep. Ngayon na kayo, hindi na kayo nakahawak. Paano kayo nag-umpisa ng ganitong klaseng trabaho? Kasi noong una, sa tingin ko noon, mas madaling makahanap ng pera. Hindi ganito matrabaho. Pero pag nandito ka na matrabaho nito, maiisip mo, mas mahirap pala na ganito ang trabaho. May isip ka rin na, may papatayin ka na, parang naaawa ka talaga. Naisip mo nga, may pamilya, anak niya. Yung may papatayin ka, yung sabihin niya, yung talagang taon yan, pagtingin, pagpatay na ang anak, umiiyak, naawa ka rin. Naawa ka rin. Kasi, ay buhay ka rin. Naawa ka rin. Walang tao, pumapatay, hindi na naawa. Sa isip ho ninyo, minsan ba dapat hindi na lang patayin? Parang, di ba, pwede na maghanap ng ibang klaseng solusyon? Iniisip niyo ba yung ganon? Oo, iniisip ko rin yun. Pero pag iniisip mo, kung walang magpapagawa niyan, wala din yung pera. Kung walang pamilya na naghihiwalay, wala din yung pera. Parang ganun ba? Parang naisip mo na, kailangan nila kayo, kailangan nyo rin sila. Parang nagtutulungan lang kayo. Naawa kayo sa kanila, naawa rin sa kayo dito. Nagpapatira kasi sabi niya nila, yung nagpapatira, hindi nila kaya matiis yung ginagawa ng asawa nila. Kaya ipinapagawa na to. Hindi naman kami tumatanggap ng trabaho. Hindi namin alam kung anong dahilan. Ba't ito pinagpapatay nyo to? Anong dahilan? Sa anong kailangan nyo, kailangan talaga ito gawin. Kaya sa tingin sa nagpapatira na, kailangan kasi hindi ko na ito matilit. Kailangan na talaga. The husband, the wife who ordered the hit might have taken some dark comfort in hiring a guy like Cayetano. But there are more ways than one to pay a price. Hiring a hitman may seem like an easy solution at first, but in the end, they alone are the ones who have to live with the guilt from what they've done. Sa amin, pagkatapos nun, sila, wala na kami pakialam sa kanila. I'm Aurora Almendral, and this is The Business of Heartbreak.